May gamot para sa balat, sa payat at nabubundat. May gamot sa nalulungkot, pero lagot ang napipikot. Magandang umaga po at ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Kalusugan TV. Ang ating po pag-uusapan ay ito yata halos yung mga pinapabili ng mga misis darling, bili mo naman ako ng magandang bato. Pero ibang klaseng bato to. Ito yung tinatawag na bato sa abdo, yung tinatawag na gallbladder stone. Iba pa yung bato sa pantog. Ang bato sa pantog, urinary bladder stone. Iba yon. Ang pag-uusapan natin, gallbladder stone. At para maging masaya ang ating usapan at kumikinang-kinang, kailangan kasama natin yung pinakamakintab at pinakamagandang brilyante na si Miss Ami Perez. Good morning sa iyo, Doc G. Hello, Ami. At good morning din po sa inyong lahat. Sayang, sana pa naman lulunun ako ng bato at sisigaw ako ng Darna. Akala ko yun ang pag-uusapan natin, yung pala gallstones. Naku, alam na alam ko yan, Doc G. Bakit? Bakit? Natanggalan na ako ng ng gallstones. Yan, kaya ang ganda pag-usapan yan. No? Alam mo, Ami, diretso na natin kasi palagi tayong kinakapos ng oras Oo nga. Kasi kulang ang 30 minutes. Dapat inalis na yung cartoons. Alam mo, baka alisin nga, no? Alam nyo, pag pinag-usapan natin yung gallbladder, unahin muna natin yung gallbladder bago yung gallstone. Oo nga. Ang gallbladder ay isang masasabing muscle, na gawa sa muscle, no? Na ito ay parang may halintulad natin sa balloon. Kung alam niyo yung lobo na hindi pa hinihipan, no? Yung lobo, yan ay masasabing ganyan ang itsura ng gallbladder. At ang trabaho lang ng gallbladder, isa lang. Ano nga ba ang function ng isang ng gallbladder? Bodega. Bodega ng ano? Ng bile. Oh, okay. Ano naman ang bile, Yan. Doc G? Ang gallbladder ay bodega ng bile. Ibig sabihin, dyan natin iniimbak yung bile. At ang bile naman, ginagawa ng atay, na ang purpose ng bile ay every time na kumain tayo ng mamantika, itong bile ang tumutunaw sa ating kinakain ng mga pagkain taba o mga kolesterol. Yung mga malalasang pagkain. Ako, mahilig ako niyan dati nung bata ako. At ang bile, gawa to ng kolesterol, meron itong bile salt, at may tinatawag na bilirubin. So itong tatlong to, ito yung pangunahing laman ng bile. Ngayon, once na nagkaroon ng parang hindi balanse, mas mataas yung kolesterol kaysa sa bile salt saka doon sa bilirubin, ito ay nagbibigay ng pamumuo. At ito yung nagiging bato. So itong karamihan ng mga may gallstone problem, ay ang bato na yan ay gawa sa kolesterol. Dok, tanong ko, may kinalaman ba ang edad ng isang tao kapag siya ay magkakaroon na ng tinatawag na gallstones? Tama, meron yan, no? Meron tayong dapat tandaan. Ito yung tinatawag na 5 letra F. Ano yan? Number 1, mas common ang gallstone problem sa mga female, sa Oh. babae. Number 2, common sa mga babaeng fertile pa. So 40 hanggang mga 45, 47 na pwede pang magkaroon ng baby. So female, 40. 40. Okay, susunod doon ay yung tinatawag na mahilig kumain ng mga pagkain western or fan of eating western food. Aba. Mga fatty food. So, Guilty ako female. dyan. Ayun na, female. Tapos 40 and above. Pagkatapos, Bakit wala mahilig yata ako fatty doon sa food. 40 and above? Well, yun ang kadalasan. Okay, May mga exception, sige. siyempre, no? Sige. Tapos pwedeng family history. Maring mother mo, father mo, lolo at lola. At pwede rin yung mga babae na, for example, mahilig kumain ng, may mga babae kasi, no, na umiinom ng mga gamot na tinatawag nga natin mga may estrogen, no? Or hormonal imbalance, for example. Yung mga babaeng, pati nga yung mga may pimples, umiinom ng mga kung ano-anong gamot na para daw hindi magka-pimples. Para kuminis ang kanilang balat. Oo, so nangyayari, nagkakaroon ng side effect yan. At ang side effect niyan, pwede magkaroon ka ng number 1, tumaas ang yung cholesterol at magkaroon ka ng imbalance na pwede humantong sa pagkakaroon ng taba. At yung taba na yan, pag tumigas yan, nagiging bato na. So yan yung tinatawag na gallstone. So importante malaman natin, no, na ano ba dapat gawin natin pag may ganito. Unang-una, ang common na question, Doc, kailangan ba akong operahan? Kasi yung doktor ko, nagkataon na sinisikmura ako, biglang nag-ultrasound. Nagkataon may nakitang bato. May nakita, oh. Bigla na lang sabihin, kailangan handa ka na ng mga 50 mil. Kailangan operahan na. Pero, Ami, hindi naman dapat lahat ng gallstone problem ay inoperahan. The only indication na inoperahan kung talagang tuloy-tuloy ang sakit. Pero ano muna ang sintomas? Yun, Yan gusto ang kong dapat natin malaman. pag-usapan. Oo. So, sa ating pagbabalik dito sa Kalusugan TV, pag-usapan natin, ano ba yung pwedeng maramdaman ng isang tao na pwede ka magduda na meron kang bato sa abdo o yung tinatawag na gallbladder stone. Sa ating pagbabalik dito sa Kalusugan TV. Ang kalusugan.
basically, yung gallbladder stones, they're stones that, literally stones ito, na nagpo-form in a portion sa may tinatawag na hepatobiliary tract, na para siyang sac na doon nagpo-form ng stones. And because of this, maraming problems that come out when stones start to form in this so-called sac, or what we call yung gallbladder. Or, in layman's term, abdo ang tawag doon. Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at ang pinag-uusapan natin ngayong umaga ay gallstones, Doc G. Eto na, gusto nating malaman, ano ba ang mga symptoms para malaman mo na ikaw ay merong gallstones? Kasi ano ba yung mga sakit na nararamdaman mo? Karamihan na may gallstone, walang nararamdaman. 80% ng mga tao may gallstone, walang nararamdaman. Bakit? Kasi pag hindi pa ito nagbigay ng pagbabara doon sa tinatawag na bile duct, kung saan dumadaan yung bile. Kasi since binanggit natin ang gallbladder, ito ay bodega, storage. Nandyan sa loob yung bile. Every time na kumain ka ng mamantika, pilit ng gallbladder mag-squeeze para lumabas yung bile, para tinawin yung kinain mo. Oo. Ngayon, kung itong tumubong bato dito sa loob ng gallbladder ay nagbara doon sa mismong daanan at hindi makalabas yung bile, ang nangyayari, yung gallbladder, pilit na nag-i-squeeze. Kusang nag-i-squeeze yan. Pagkatapos walang lumalabas. Walang lumalabas. At dahil sa sobrang pressure, yun na nagbibigay ng pain. Ang unang mararamdaman, Ami, ay parang discomfort. Parang di magandang pakiramdam na minsan Napapagkamala nila na parang hyperacidity. Hyperacidity lang. Oo. So, minsan naman naramdaman nila na parang humihilab ang tiyan, pero very distinct. Ibig sabihin talagang obvious, no, na baka gallbladder ang problema. Pag sinisikmura ka at yung sakit ay kumagapang papuntang kanan at umaabot papuntang likod. Ayan. Pag ganyan ang pain, ulitin natin, from the sikmura, medyo gumagapang pa kanan, dito sa may ilalim ng ribs. Oo. Kasi ang gallbladder nasa ilalim. Naramdaman ko lahat yan, Doc. Kasi ang gallbladder nasa ilalim ng liver. Oo. So pwedeng andito yan, ang sakit niyan. At pwedeng umaabot sa likod ng sakit. Pag ganyan ang sakit, ang unang-unang gawin, pumunta ka agad sa doktor. Ngayon, ang delikado rito, Amino, posible na pag nagkaroon ka ng obstruction, yung tulad na sinabi ko, hindi na makalabas yung bile at pilit na nag-i-squeeze ang gallbladder. O kaya kapag ka nagtatama na yung mga bato sa loob, di ba, Doc? Pwede rin yun. It can also give you that certain kind of pain. Magkakaroon ka ng inflammation. At pwedeng ito ay magbigay sa iyo ng mga obstruction o tinatawag na obstructive jaundice. Pwedeng manilaw ang isang pasyente at pwedeng humantong sa ikamatay ng isang pasyente. Nako, ganun pala kalala yun, Doc. So, ang importante, malaman nila yung mga symptoms. Kung nalaman nila na ang unang-unang masasabi nila parang humihilab ang sikmura, pero may history na kumain sila. Pagkatapos kumain ng, palagay natin, tanghalian o hapunan, pagkalipas ng 1 oras, mga 30 minutes to 1 hour, na lalo na kumain ng mga crispy pata, chicharong kawali. Pagkalipas ng mga 30 minutes to 1 hour, nag-uumpisa na yan na sumakit. Kasi kumain ka ng mamantika at kailangan na maglabas ng bile ang gallbladder, kaya doon nag-uumpisa yung sakit. Doc, paano naman yung iba na parang ang pakiramdam nila, hindi nila ma-differentiate kung ito ba ay gallstones o ito ba ay appendicitis? Parang, di ba, minsan parang nakakalito. Okay. Merong mga tanong na, paano yung sumasakit? Pero ang inaakala nila ay appendicitis, yung pala ay gallstones Madali lang yan, Ami. Kasi pag appendicitis, ang problema, may kasama rin gano'n, no, na parang sumasakit ang sikmura. Pero pagkalipas ng ilang minuto o ilang oras, ang pain ay gumagapang pababa naman, papunta rito sa may kanang bahagi, dito sa may malapit na sa singit. Okay. So, pag ang pain ay nandito sa tinatawag natin na right lower quadrant o nandito, halos nasa may balakang na, ganun ba yun? Tapos, ang unang gagawin ng doktor dyan ay may ina-examine na, pag dinala sa ER, kinakapan ng doktor yan, pinapalpate. No? Pag naramdaman, may tenderness, ibig sabihin ng tenderness, pag hinawakan at biglang namilipit sa sakit, appendicitis naman ang problema. Yun. Pero dapat din masuri, dahil posible na may urinary tract infection o infection sa daanan ng ihi, ganun din ang presentation. So, importante magpa-urine test, magpa-blood test, at sa ganun para malaman natin kung ano talaga ang problema. Doc, tanong ko naman sa'yo, ano ba ang iba't iba pang mga treatment na pwedeng gawin para mabigyan ng solusyon yung problema dyan sa gallstones? Well, first treatment, iwasang kumain ng mamantika. Yun ang pinaka-importante. Dahil may mga taong may gallstone. Halimbawa, ako, right now, meron akong gallstone.
So, sinasabi ko na may gallstone ako, nalaman ko to 4 years ago. Nagkaroon ako ng pain, nagpa-ultrasound, nakita may gallstone, pero hindi naman ako namimilipit sa sakit. Ibig sabihin, nag-ingat lang sa pagkain ng mga mamantika. Iniiwasan ko yung mga chicharong kawali ba yun? Lechong kawali, chicharong bulaklak, yung mga ganyan. Yan. Iwasan mo yan. Pag hindi sumakit, hindi na nadagdagan yung bato. Ibig sabihin, hindi na dumami. Pangalawa, wala rin sa paramihan din o sa pakuntian. Ng bato? Depende yan kung nagbara o hindi. Oo. Yun. Paano naman, Dok, kung kunyari, tinanggalan ka na ng gallbladder, di ba? Okay. O, ano na ngayon? Saan na napupunta yung mga, siyempre, kumakain ka pa rin ng mga fatty foods, Okay. hindi ba? Since nabanggit ko, Ami, na ang main cause ng pain ay yung contraction ng gallbladder, parang pinipiga niya ang sarili niya para lumabas yung bile. Since wala ka nang pipigayin dahil inalis mo na yung gallbladder, chances hindi ka ganun mamimilipit sa sakit. Ngunit, since alam natin na wala na tayong bodega, saan ngayon pupunta? Ang nangyayari, from the liver, nagpo-produce ng bile, diretso na kagad sa ating kinakain. Na-shortcut na yung bodega. So, the more na dapat mag-ingat, once na naoperahan ka na, hindi ka na pwedeng kumain ng sobrang taba dahil wala ka ng bodega na may naka-imbak na mga bile. Ganun pala yun. So, dapat pala, mag-ingat ako lalo ngayon at hindi na ako dapat kumain ng mga fatty foods, hindi ba? Tama. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, ano bang tawag doon sa operasyon na tinatanggal yung gallbladder? Oo, tsaka kung ano pa ba yung mas murang paraan, dahil balita ko, meron daw pwede yung pag-inom ng mga apple cider, mga cranberry juice. Naku mga kaibigan, sa pagbabalik po ng Kalusugan TV, ibabahagi sa atin ni Doc G kung ano pa ang mga pwedeng paraan na gawin para masolusyonan ang problema po sa gallstones. Magbabalik po ang Kalusugan TV. Ang kalusugan. Rin ng mga researchers is dahil siguro yun sa hormonal levels ng mga babae, yung hormones ng mga babae na wala sa lalaki like estrogen, progesterone, pwedeng mag-contribute yun sa pagtubo ng mga bato. Kaya medyo mas madalas magkaroon ng bato ang mga babae. Although ngayon, marami na rin kami nakikitang mga lalaki na may bato, bata pa. Marami na rin kami nakikitang mga walang problema sa pagkain, pero nagkakaroon din ng bato. Ang mga may bato sa abdo na wala naman nararamdaman, kung medyo may edad na, no, dahil sa potential risk ng pag-opera, hindi na namin ina-advise na ma-operahan. Pero pag bata pa, mga less than 60, 65, at nagkaroon ng bato, pero wala pa masyado nararamdaman, sinasabihan namin, eventually, kailangan yung maoperahan. Pero posible namang hindi agad-agad. Narito na po ang mga hinihintay ninyong mga treatments para sa gallstones. At ibabahagi sa atin ni Doc G ngayong umaga sa Kalusugan TV. Doc, ano ba itong mga to? Okay. Well, first, gusto ko lang ipaliwanag din na posible na yung mga iba na diagnose na aksidente lang. No? So, sa pamamagitan ng ultrasound, pwede MRI, pwedeng CT scan. Ngayon, anong treatment? Kung talagang matindi na, talagang pabalik-balik ang sakit, every time na kumain ka, maski na hindi na ganun kamantika ang kinain mo, sumasakit ang sikmura, mas magandang tanggalin. Ang tawag ko cholecystectomy. Is it really advisable na talagang tanggalin na? Advisable kung talagang tuloy-tuloy ng sakit. Pag sinabi cholecystectomy, tinatanggal yung gallstone kasama yung gallbladder. At malaking hiwa yan. Usually mga 4 to 6 inches. Pero meron ng ibang paraan. Oo, yan kasi yung parang sinasabi nila na old style. Old style pa to. Kaso yung old style mas mura. Yun nga lang. Yung new style, mas mahal. So yung isa ang tawag laparoscopic cholecystectomy. Kung saan hiwa lang, nakasing laki lang nito, siguro pwede mong takpan lang ng mga plaster eh. Oo nga, maliit na maliit lang yun. Kasi bakit? Para dun sa mga instrumento lang. Yes, pinapasok yung instrumento, meron dun kasama mga lente, at habang nag-oopera yung doktor, hindi nakatingin sa pasyente. Aba? Nakatingin dun sa monitor sa TV, dun nag-oopera. Parang nagpe-PlayStation. Parang ganon. Oo. Parang ganon, no? Ginaganon, kinokontrol yung mga gadgets. Tama. Ngayon, yung may nagtatanong, meron bang pampatunaw? Actually, walang matinding gamot na pwedeng sabihin na pampatunaw. Dahil kung may ganon, di wala na nagpa-opera, no? Totoo. But may mga bagong naglalabas ngayon, mga apple cider, apple juice. Nalaman na yung asim na itong mga binanggit natin, apple juice and apple cider. Cranberry juice. Yan, mga ganyan. Ay maaaring makatulong. In a way,
na ma-dissolve ang gallstone kung ito'y bago pa lang at malambot pa lang at nag-uumpisa pa lang. At hindi pa ganun karami. Tama. So, maaaring makatulong yan. But hindi yan conclusive na sinasabing 100% mawala ang iyong bato sa abdo. So, importante yan. No? Then, ano yung mga tulong pang sarili? Kung mataba, mag-reduce. Dapat mag-diet talaga. Dapat mag-diet. Kung umiinom sila ng mga contraceptive pills na may mga estrogen-based, isang guni sa doktor. Importante rin na iwasan ang pagkain ng mamantika. Importante na may regular exercise. Uminom ng maraming tubig. Oo. Importante yung maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water a day. Oo. Kumain ng high-fiber diet. Exercise ay maaaring makatulong kasi pag nag-exercise ka ng regular, yung mga cholesterol mo bumababa. At inuulit ko, ang gallstone ay may kinalaman sa mataas na cholesterol. So, ibaba mo yung blood cholesterol mo, chances of developing gallstone, mas mababa. Mas mababa na. Yun. So, simpleng-simple. Simpleng-simple lang naman pala, mga kaibigan. Kita nyo, nabigyan na kayo kaagad ni Doc G ng solusyon sa problema nila pagdating naman dyan sa gallstones. Tama. At sa ating pagbabalik, Doc G, Yan, ano yun? Eto na, ang paboritong portion ng buong bayan, syempre pa, ang itanong mo kay Doc, libre ang sagot. Magbabalik po ang Kalusugan TV. Libre na naman. Libre. Libre din ako. Wala akong Libreng talent sagot. fee rito. Wala akong talent fee rito. Mayaman ka naman, Doc. Ang surgical procedure sa pagtanggal ng gallbladder, actually, yung gallbladder tinatanggal. Hindi lang yung gallstones, hindi po pwedeng tanggalin lang yung bato kasi uulit lang eh. So, kailangan tanggalin yung abdo na kung saan nasa loob yung mga bato. Nagiging more popular na ngayon yung tinatawag na laparoscopic cholecystectomy. Imbis na isang mahabang hiwa, gumagawa kami ng 4 na maliliit na hiwa para matanggal yung gallbladder. Ang advantage nung laparoscopic cholecystectomy ay mas mabilis ang recovery. At dahil maliliit ang sugat, mas maliit din ang level ng sakit. Dalasan ng kain, huwag masyadong matataba ang kinakain, katulad ng mga baboy, balat ng manok, balat ng baboy at baka. Mas madalas kumain ng prutas at vegetables, green leafy vegetables, yung tinatawag na fiber. Tapos do not overeat, no? Huwag masyadong kakain ng marami. Ganon din ang sinasabi namin sa mga may bato na pero hindi pa na-operahan. Dalasan ng kain, mas magandang kumain ng high fiber foods like vegetables and fruits. Avoid overeating, huwag masyadong kakain ng taba. So, yun ang mga kadalasan na advice na binibigay namin sa mga na-operahan na o hindi pa na-operahan na may bato sa abdo. Eto na, ang paboritong portion ng buong bayan, syempre pa, ang itanong mo kay Doc ng libre ang sagot. Doc, totoo po bang pag maagang naglakad ang baby ay masasakang ito? Alam mo, yung pagiging sakang, no, ay masasabing congenital deformity. Ibig sabihin, pinanganak na talagang may ganyang problema. O kaya bata pa lang, hindi na-train ng tamang paglalakad. May mga nationality na masasabing mas common ang pagiging sakang. Kumbaga, ang inchik, singkit. Siguro yung sakang. Hindi ko nasasabihin, alam nyo na yun. No? Di ba? Yung panahon ng si Lola, alam ni Lola yan. Dok, tama po bang pag nabasa ng ulan, kailangang iligo na ng tuluyan? Well, karamihan ganyan ang sinasabi, no? Pag nabasa, mabuti pang iligo mo na, no? Walang masama, no? But siyempre, depende yan sa tao. May mga tao na mahina, no? Ang katawan, may mahinang resistensya. Magbago lang ang klima, hinihika, may sinisipon. So, ganun din ang isang taong naambunan, no? So, mas maganda kung naambunan, naulanan, idiretso nyo ng ligo at pahinga kagad. Uminom na maraming tubig. Doc, nasagot mo na lahat ang katanungan ng ating mga kababayan habang nag-i-enjoy tayo dito sa Nurture Spa, Tagaytay City, di ba? Talaga naman nagpapasalamat tayo sa kanilang lahat dahil sa napakagandang pag-alaga nila sa atin dito. Pero syempre, hindi matatapos ang programa kapag wala ang iyong espesyal na kwento sa iyong mga pasyente. Alam mo, napansin ko, mula nag-umpisa tayo, ako palagi nagkukwento. Oh. Since ang topic naman natin, gallbladder stone, at sabi mo, may experience ka. Oo nga. Ako magtatanong naman sa'yo at ikaw magkwento. Mga ganito kalaki ba yung nakuha sa'yo? Hindi naman, Doc. Grabe ka. Hindi naman ganyan. Maliit lang. Parang mga ganito lang. Ganyan. Okay. At tama yung sinabi mo, yung nararamdaman na pain, yun ang naramdaman ko noon.
Yung nagsimula dito, tapos lumipat sa likod. Walang gamot kung ikaw ay kalbo, meron pa rin akong remedyo. Mag-KTV ka lang, mas giginawa.